Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, for the month of August, the target is to complete the remaining right of way event dito sa Flip Top. And sa ngayon, balik tayo. Ito yung pangalawang review natin sa month ng August. And Unomas versus YV. Parehas nilang debut battle dito sa Flip Top. But, the difference, si Unomas, nare-review ko na siya from Pulo. Si YV, hindi ko alam kung na-review ko na ba siya before sa ibang liga or ito yung first time. So, sa dami nating review battles, pang ilan na to? Parang almost, almost 1.5, diba? 1.5 na yung videos natin. So, di ko sure kung na-review ko na ba si YV, pero parang familiar sa akin, 'di ba? Pero yun, Unomas, nare-review ko na siya sa mga tournament sa titulo. And sabi ko nga, 'di ba, nag-post ako sa matagal na. Hindi this week, hindi last month. Basta nag-post ako, sabi ko, yung first time ko atang na-review si Unomas, nag-post ako, sabi ko, parang mas magandang itapat kay Unomas si VLD. 'Di ba? Kasi para sa akin, nakikita ko pares sila ng estilo, 'di ba? Pares sila nag-English, pares silang ganun yung basta nakikita ko may may same Andrade sila. Okay? So ayun, Unomas versus YV. Umpisa na natin 'to. Tingnan natin kung anong klase at ano yung magiging outcome ng battle, sino yung panalo. Hindi ko alam kung sino panalo dito. First time ko siyang makapanood. So yun, Unomas versus YV, game. Tig 2 minuto dapat mga galing POIH, shoutout sa kanilang pareho. Pakinggan natin, unang banat, right of way, day 1, Unomas. Unomas. Mic check! Check! Rinig! Yeah. Ako'y kilalang autistic. At ngayon nag-iingay. Aking disability na madalas hinihimay. Sabihin man kulang-kulang, hindi ko yan i-deny. Ngayon na sa akin right of way, 100 ibibigay. Uupakan pilyong yan. Malakas ka rito man, lamang ka lang 100 pag ang usapan kilograms. Lumang job ko gagamitin, lahat yan kumakagat. Pag sumabit ka sa jeep, yung harap umaangat. Pero Shaya Katsuki, labo mo homie. Nagatulodi, kala ko Choji. Kung feeling mo'y Shinobi Vest, wala nang takot to. I will do you dirty here, mas nasty pa sa batok mo. If we're fighting for the belt, then we better buckle up. If we're fighting for the belt, then you better buckle up. Underdog ako sa matchup, but I'm here to shut him up. Iba na ang kanyang weight class, you can say I'm under, but nakita niyong may double chin, mas madaling i-uppercut. Ang dugo magkakalat, Okay. ang dugo magkakalat, let it splat on the flow. Heavyweight kanyang division, but I'm bad to the bone. At my disability, that is why Sam's in the zone. Autistic sa special ed, I'm in a class of my own. Tol, hindi ka pang wasakan. Siyang Ganda yung pasag ka sa internals, no? bakbakan. Porket ako'y may kapansanan, tong si Baymax ang kalaban. Kaya lame ang impact, aking brain ay intact lang palag si Baymax sa bagong Pansin ko, inunahan na niya si YV sa angulo na yun, autistic, may kapansanan. Kasi sa mga napanood ko naman na battles ni Unomas, sa pagkakalam ko wala namang ganong mga angle sa kanya, 'di ba? Ano lang, siguro nadadamay lang
kapag pag nadadamay si Unomas sa ibang battles, ayun lang yung sinasabi na gano'n, yung may kapansanan, notice, mga gano'n. Pero yung one-on-one na battle, hindi ko ma-recall kung may ganong angulo kay Unomas. Kaya, pero ayun, going back, regardless, feeling ko, ang ginawa ni Unomas dito, preventing the impact, 'di ba? Preventing the weight. Sa tingin ko lang kasi syempre first battle nila, debut battle nila. So hindi naman lahat kilala sila, 'di ba? Hindi naman lahat ng mga nandyan sa venue kilala sila. So nakakilala lang kila Unomas, syempre yung mga pulo, yung mga nanonood sa pulo, ako, tas yung ibang mga ano pa, 'di ba? So I think naging prevention yung ginawa niya to prevent the impact, to prevent the weight of the lines or the angle, 'di ba? So even syempre parang in-anticipate ni Unomas na baka gamitin sa kanya to. Sige, gagamitin ko na lang sa sarili ko muna. Kaya ayun, sa tingin ko naging effective naman yun so far. Hindi pa naman tapos yung round ni Unomas, pero yung ginamit niyang angulo na madalas na sinasabi sa kanya, ginawa niyang strength, tapos ginawa niya ng, 'di ba, ng mga linya. Tingin ko okay naman. So if may ganong linya si YB, malilesen na yung impact nun, 'di ba? So ganun. Kaya lame ang porket ako ay may kapansanan tong si Baymax ang kalaban. Kaya lame ang impact, aking brain ay intact lang palag si Baymax sa bagong Bay ng flip top. Uy. Nice. Okay lang autistic, basta gwapo. So I'm crazy lately. Patay sa MCing merong ADHD ikay. Ako'y hyperactive and I've learned my lesson. Si Tabaka, Bado at may hypertension. Bida ng Oragon, papalpak sa tambang. Padala ng atoms, babagsak ang Fatman. Etong MC pero dito di na. Etong feeling hero ngayon, Hiroshima. Ang bagsak ramdam Galing ni palagi at Unomas hindi dito. na mababawi. At ngayon tong taga-Naga uuwi sa Nagasaki. Tas tunog Olonga po. Etong nerd parkour, tama lang atomic bomb kasi pang World War II. Invictus tsaka Cygnus ba ang trip na style ni brother? Tas sa finals pa ng trials, titikim ng diamond cutter. Kung yung idol silang seta, na ang trip defying others, sige dun ka na sa accents while I pass with flying colors. Time. Uy, sakto 2 minuto. 'Di ba? Responsable. Sana sa 2 entry makita natin na ganun pa rin, 'di ba? So, 'yun. Shoutout kay Unomas. Tangina, ito ata yung pinakamalakas na Unomas na na-review ko from pulo, no? From pulo up to this point na nare-review ko or na-review ko ang mga battles ni Unomas. Sa tingin ko, ito yung pinakamalakas na Unomas na napanood ko. Round 1 pa lang to. Pero I think, ito na yung best version ni Unomas sa lahat. Okay? So, ayun. Wala naman akong ibang idadagdag pa. Sa tingin ko, yun lang naman. Multis. The internals, tayo ng ganda nun. Yung 4-bar set, ang ganda nun. Ang ganda nung mga setup niya dun sa mga punchlines na sobrang sobrang worthy. Sobrang worth it ng 4-bar set ni Unomas. Ang ganda ng multis, the internals, the punto. Actually, hindi naman masyadong punto eh. Kumbaga, ano lang, naitatawid lang ni Unomas yung mensahe na wala naman tayong narinig na style breakdown dito. Kumbaga, technical talaga. Technical umatake or inatake ni Unomas si YB. 'Di ba? Tsaka mga statements na alam mong direct for YB. Nagustuhan ko 'yon. Nagustuhan ko yung angle na ginamit niya dito. Lalo na yung may kapansanan, notice ginawa niyang strength agad. So, if ever may ganong linya man si YB or angulo may angulong ganun si YB kay Unomas, malilesen na yung impact and baka hindi pa maging ganun ka-epektibo. 'Di ba? So, wala tayong gaano nakitang style breakdown. At yung mga style Invictus, Lanceta lang daw, pero hindi naman masyadong nag-deep dive or nag-rely si Unomas doon, 'di ba? So, yun, tignan natin. Overall, ang ganda ng round 1 ni Unomas. Sabi ko nga, ito yung pinakamalakas na Unomas na napanood ko. YV tayo. Game. Warik, ba't ganito ang venue? Ang baho.
Kaya naman pala, ang daming tagapulong nakapasok. Uy. Ay, talagang totoo yung sabi nila, basta pulo, baho. Kasi mapanghiding yan, para bang minarkahan ng amo niyang Dalmatian. Kahit malinis yan, tingnan ng amoy niyan palaban, parang puki ng Canadian. Kaya na, moto niya, okay lang maging mabaho, top tier naman sa pulo. Tangina, abno! Tangina kasi nito, sige ikaw na yung top tier but you can't XY kasi yung jeans ko kumukot ah. Walang paki sa yung career, you know why? Lamang ako sa'yo ng kromosoma. Tangina kasi pangalan yan, Uno. Ano yan, networking? Kaya pala sigaw niya sa battle, power. Modus nito, yayayain ka ng battle rap ng all-in. Tapos magbebenta ng sabon pang shower. Produkto niya ang rason kaya mga MC sa pulo di na amoy farmer. Sobrang effective nung sabon, puta pumuputi na ng konti si Master. Pero ang punto ko, sa pulo ka bumibenta kasi paborito tong abno. Gago, ang punto ko'y lansetang itatara ko sa'yo. Kasi kada saksak sa liig, manginginig na parang kinilig, abang tumatarak to dinig, mga tapik ni Arik sa dibdib, kaya heto bang-bang. Kita nyo walang na nakaramdam, kala ko nyo dito ginagangbang. Sabi tira pumapasok malapak, mano kayo gampa, labok sa pangpang. Yung sa'yo hindi ba o parang nakakondom, habang sa akin pangkalawakan malagandam. Yung reto po'y nabinigay sa uno, siyam-siyam, walang daan-sam. Kasi wala akong paki kung paborito, to ni Shernan Hauno, doesn't matter. Maliligo ka pa rin na ba? Hanggang sa dugo mo ay mag-splatter. Uuwing pulo na magkakalayo, bangkay mo'y arkipelagong nag-scatter. Pinuno ng pulo ay bibigyan ko pong rason para ulit na magpa-blatter. Kasi hindi ako sa inyo takot. Wala akong kinakatakutang demonyo. Lahat ng dumikit sa talampakan ko'y kiwiving teritoryo. Hindi pang langit lupa ang galing, bagkusto'y pang impyerno. Tumagos sa siyam na laban sa ilalim, ito'y YV's inferno. Kasi sa aking gutom, halata, tawagin mo man tong mataba, sa'yo'y hindi ito magmamaoy. Si Arik ginawa kang pataba, hindi mo ba nahahalata na ang uno'y feeds lang yan sa baboy? Yeah. Kasi walang paki, kasi ginawa kang Uno feeds. Walang paki if Uno bleeds. Matupad lang ang kanyang vision na ma-eliminate tong mga memes, tas mag-invest sa better seeds, tas ngayong gabi ang harvest season. Ganto bumanat ng may class. Di tulad mong basic parang Doremi. Yung banat mo siksik mo na lang sa yung ass. Sarilihin mo na parang OTP. Kasi naririndi lang si... OTP, yeah. Galing. Kasi maririndi lang si Arik sa tunog mo unong mas na sobrang boring parang homily. Kaya bababoy-babuyin ko na lamang etong mas. Ngayong ang atheist pabor sa blasphemy. Kaya ano, mamamain nyo ako? Putay di wow, di mo kaya talim ko loko. Talagang yung banat ni Uno'y tatatak pero sa sin ng soko. Kasi pansin nyo, tong pusi sa akin ay laspag, talagang balentong to bro. At magpapatalo lang ako kapag sa Bicolano din nabading yung Uno. Walang banat, may... Okay. May linya si Uno Mas kanina na mala Invictus, Cygnus, Lanceta daw. So, ako, to be honest, I was expecting na ganon yung maririnig ko. 'Di ba? And to be honest, narinig ko naman. Pero hindi siya totally Invictus, Lanceta, Cygnus. Although andun yung mga multis ni Lanceta, ganda ng schema, yung bam 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 bam. Yung ganda nun. Tangin ang ganda nun. Malalanseta yon. Pero meron akong isang MC na naririnig sa kanya. Pistolero. Di ko alam kung mag-agree kayo, pero when during his performance, I was expecting to hear what Uno Mas, 'di ba, mention like Invictus, Lanceta, yan, Cygnus. Pero habang nagpe-perform si YV, parang ang pinaka nangingibabaw sa delivery niya is pistol. Kung paano niya bitawan yung bawat linya,
'Di ba? Pwera sa flow. Pwera sa multi. Yung flow tsaka multi, doon ko nakikita, doon ko naririnig si Lanceta. Hindi ko naririnig si Invictus or si Cygnus doon. Lanceta lang talaga. 'Di ba? So, ayun. Tangina, mahirap yung round 1 kasi para sa akin hinabol ni YV yung performance ni Unomas sa round 1. And technically, I want to give the round 1 kay Unomas dahil sa magandang round 1, isang malinis at ayun yung pinakamalakas na Unomas na napanood ko. Pero hinabol ni YV yun sa ganong performance. Yes, agree ako sa mga na-perform niya, yung ganong schema, 'di ba? I'll go with the tie muna sa round 1. So, ulitin ko lang, nakapag-decide ako na ibigay kay Unomas yung round 1 after hearing the first half. Pero, hindi na-maintain ni YV yung ganong performance. Instead, tumaas pa. So, binigay ko kay Unomas yung round 1 sa isip ko habang nagpe-perform si YV. Sabi na nag-assume ako na baka hanggang ganito lang yung magiging performance ni YV. Pero binasag niya yung expectation ko, tangina tumaas pa siya ng tumaas doon. 'Di ba? Na hindi niya na-maintain yung ganong power, kundi tumaas pa siya doon. Tapos habang tumataas siya, tinataasan niya pa. So, shoutout kay YV, nagustuhan ko 'yon. Naririnig ko talaga sa kanya si Pistol. So, okay. So, kung paano niya dinis yung mga taga-pulo, siguro ang pinaka concern ko lang dito, iilan lang para sa akin iilan lang yung mga lines ni YB para kay Unomas kasi more on general approach yung napansin ko dito. Okay? So yun, more on general approach, more on general approach and punto, 'di ba? Pero ang hirap niyang i-judge kasi magkaiba ng naging atake. Nakitaan natin si YB ng flow dito. Si Unomas naman more on technical, 'di ba? Si YB andun yung delivery niya. Si Unomas andun din malinis. So siguro yung round 1 itatabla ko muna sa 9 points kasi hindi pa ako makapag-decide Pwede kong ibigay kay Unomas for some reason, pwede ko rin ibigay kay YB for some reason. 'Di ba? For some reasons. Sorry. So 'yun, pwede ko siyang ibigay kay Unomas dahil nagustuhan ko yung mga punto, yung technical niya, yung delivery niya. Pwede ko rin siya ibigay kay YV dahil sa flow niya, 'di ba? Sa cadence niya, sa delivery niya. Pero magkaiba Magkaiba. Parehas naging malakas sa estilo nila. Kaya round 1 tie. Round 2 tignan natin. Yo! Ako'y nagtitinda ng sabon. Ganon to tumindig. Tagapulo ka dati. Ba't di ka bumili? Pero congrats. Siya'y nag-propose sa kanyang GF. Nagawa niya ng mabuti. Picture perfect ang proposal at deserve niya ng papuri. Starry night, blurry lights, parang scene ng nasa movie. Pagluhod, taas kamay, tas sinapak niya sa puki. Nang bubugbog ng jowa itong leche na bano. Siya ay married to the game tapos taken yung laro. Ang wak ng sex life nyo, it's a struggle just fucking UV. Kapag may sex, dapat raw, pero WWE. Pero feminist daw siya. Feminist daw siya. Mga beks na bahala. Mga beks na bahala. Kawawa. Pag equal rights, equal fights. Hindi na bet manggahasa. Pag sambet na bahala. At mga weks na kachamba. O todo women's rights, may legs pang kasama. Ganun pala kapag yung gangsta, pare bitch, just let them be. Di porket ikay misogynist, ikaw na agad ay real MC. Sa'yo norma na lang yon. Sa'yo norma na lang yon kahit di bawas yung decency. Sa'yo norma mambugbog kasi mukha kang PNP. Kaya bilang isang gentleman and all that entails, ikay bubugbugin ng performative male. Gago. Aking punches malanasya.
Iiyak siya parang bata. Ampasin ko ng labubo tapos buhusan ko ng matcha. When I hit your face, put you in your place. Ako'y bisexual, so I swing both ways. When you catch these hands, parang video. Kaso magiging angulo sa kanya yan. Nagsabi siya na ako'y bisexual. Tayo na gagawing angulo yan sa mga susunod na battle ni Uno Mas. Your face, put you in your place. Ako'y bisexual, so I swing both ways. When you catch these hands, parang video game. Oo, bisexual, pero hits ko straight. Ika'y bugbog sa LGBT. Gago. Kaya sa akin na praning, aking kulay bahaghari, ika'y simpleng kakamping. Simpleng kakamping. Kaya Mario Kart sa right of way. If they say that they don't fold, tatanggap pa rin ng shells kahit daan mo Rainbow Road. Pero may pag-asa pa si YV na magkabebe. May pag-asa pa si YV na magkabebe. Kahit kanyang ugali ay pangputapete. Maangas, matapang, sasapakan pe pwede. Ang irereto ko sa'yo, Sara Duterte. Time, inang 2 minutes pa rin, no? Reto ko sa'yo, Sara Duterte. 2 minutes na yun para kay Uno Mas, guys. Tanginan, lupit. Nawangha ako doon kasi parang dalawa, ay, si Plasma pala. Si Plasma yung may, sa pagkakatanda ko, si Plasma yung na-review ko na may saktong 2 minuto. Pero sa isang round lang. Ito 2 round na to si Uno Mas, na saktong 2 minuto. Okay, so going back. Round 2 ni Uno Mas, sa tingin ko experiment. Hindi ito yung Uno Mas na napapanood ko, nare-review ko from Pulo. Kumbaga, ang Uno Mas na nare-review na napapanood ko sa Pulo is yung round 1 niya. Ngayon, kaya ako nasabing experiment kasi naghalo si Uno Mas dito ng ibang elemento, especially the jokes. 'Di ba? Tapos ibang klaseng angulo rin yung ginawa niya dito about ginawa niyang bisexual yung sarili niya. Ginawa niyang LGBT yung sarili niya. So, still yung comment ko sa round 1, ganun pa rin yung masasabi ko na tawag dito, ginagamit niyang strength yung mga possible or mga possibilities or mga possible na angle na gagamitin sa kanya. So, ganun ko nakikita yun, tol. So, tignan natin kung anong magiging future ni Uno Mas dito. Ano yung magiging branding niya, 'di ba? Kasi si Serdeo, 'di ba? Alam niya naman yung naging branding ni Serdeo. So, ngayon, si Uno Mas, tignan natin kasi nagsabi siya na bisexual, LGBT, tapos autistic. Tangina, ano yung magiging future na angulo sa kanya, 'di ba? So yun, going back, I think round 1 was way better from his round 2, 'di ba? May konting poses din. Hindi naman siya ganoon kalalim, pero makikita mo, mapapansin mo na humihinto si Uno Mas, and I think he was thinking for his next line or another line. Parang ganun. So, yun, tingnan natin. Masasabi lang natin kung sino yung lawang dito kapag napanood na natin si YV. Kaya, check natin to. Pahinga natin! Ay na. Nung swimming nila sa Pulo, may information na nag-leak galing sa tropa niyang YouTuber. Nakakadalawang bote pa lang daw ay tumba na agad itong week, parang naiwan sa crossover. Pero bago sila matulog ng very deep, napansin nilang, basa yung kanyang corner. Akala nila naglalarong Plants vs. Zombies etong kid kasi todo squirt kanyang pea shooter. Umihi ka sa kama, dol. Puta, ang lupit. Ang kahiyan nito, wala na. Kung may master of crowd control, ito di makontrol ang pagsumpit ng natutulog niyang banana. Tangina. Kasi di na control, tol. Yan pa talaga ang palusot na napili mo. Akala ko yung pokpok mong girlfriend lang yung maluwag. Puta, yung butas rin pala ng titi mo.
Kasi, Di ba? Mala ano eh. Para sa akin, mala pistol yung cadence eh. Halo eh. Planseta sa multis, cadence, pistol. Ganun ko nakikita si YV. kasi isipin nyo yun. Wala ka nang tumatak na linya, tapos nakukuha mo pang mag-flex. Pistol eh. Uno, mas maaalala ka lang nila nung binabadibag mo yung Uratex. O, absorb nyo muna. Absorb nyo muna. Kasi tong si Uno, idol. Kasi siya'y dead. Sa mga first time mapanood si Uno Mas, sabi ko nga kanina, sa mga first time mapanood si Uno Mas, sa mga hindi kilala si Uno Mas, sa mga hindi nanonood ng Pulo, siya bago sa kanila yon yung ganong angulo. Or baka sabihin nila na baka gawa-gawa, or hindi ganun ka-epektibo, baka ganun yung maging komento ng ibang hindi kilala or di alam yung inaanggulo ni YV. Pero ako, since I was reviewing battle, I was reviewing Uno Mas battles, especially Pulo, alam ko yung alam ko yung angulo na yon. And I don't know if that's true, pero I think na naman si Uno Mas doon na sa mga battles niya sa Pulo, nag-agree siya na totoo yon. So, yun, para sa akin, epektibo to. Ang hinahanap ko na lang kay YV kung paano niya gagawing mas creative kasi narinig ko na yung angulo na to. Okay, so sa mga nagtataka kung totoo yon, yes guys, totoo yon. Alam ko na si Uno Mas dito sa mga past battles na review ko. Nag-agree siya na totoo nga yun, na umiiyak siya, no? So, tignan natin kung paano magiging creative si YV dito. Mana sa bashers. O, absorb nyo muna. Absorb nyo muna. Kasi tong si Uno, idol. Kasi siya'y dead man na sa bashers. Hindi na siya napapag-iwanan kasi nga, Pampers. Uno? Pampers? Hagis kita dyan eh. Absorb nyo ulit. Tayo na kasi dito. Umihi kasi sa shorts ang puta. Tapos pag pinagtripan, pagagalitan ng lola. Tayo na spoiled brat na rich kid. Common Gen Z problems. Mga linyahang I own this town, I'll make you eat my leg. Tas pag sinindak, nagiging Chris Brown. Kasi lola, I wet the bed. Ay, stupid. Kaya sa suntukan, bitin sa akin tong rich kid. Talagang bugbog tong pesting yawa. Kasi kahit tumakbo ka man ay aabutin ka pa rin ng aking rich kid na mala Victor Wembanyama. Talagang mangliliit sa akin tong tigapandakan. Magpatulong ka pa sa buong Red Lion team ng Beda. Di nyo kakayanin si Y-Beast sa dakdakan na para bang college day sa Buweba. Kasi kaya tong estudyante ng media sa San Beda, sa akin mapupuno ng benda. Gamit kamay kong pangkamada, malarakli kay Gaara. Talagang ramdam niya ang tensyon. Tumagos sa akin, buyay, huwag ka nang umasa. Talagang may mamumulang leon ngayong duguan na si Mufasa. Tapos photographer pa daw sa rally ang ungas. Iyang pinaglalaban niya ay pambata. Kasi camera lang ang yung armas, tas kung umastakala niya yung shots niya ay may bala. Sa pagpili naman ng anggulo ay bas, pitik niya ay di niya may tama. Habang pitik ko ay may blast, parang sinuntok ni Saitama. Kasi ang hilig-hilig sa anime at laro, lagi namang bano, pues dyan ka sa'kin machuchugi. Sa laro ng salita'y malikot, hindi naman approve kimot, kasi siya'y hindi mabuti. Kasi pinaglaruan niya pangalan niya na Sam. Binaliktad gamit istilong pang tumas. Pis pag ako bumaliktad sa iyo tatama, etong Pam, parang sumisimot ng Mang Tomas. Di ko titigilan paggampas dyan sa bungo mo, gang mabutas ulo ng ungas. Ngayon marami nang magluluksa sa uno, na para bang araw ng undas. Kasi kahit patay na Uno Mas, sa akin di makakalampas. Pilit ko diyang ibabaklas, parang zipper na natatastas. Kasi madodobol ditong mas, ngayong lumuwas ako para mas patayin ka. At ay dumulas, ngayong bumukas at nilib ng ungas madilim. Ba, sinubukan ko kung matalim, nakakasiramdam ko yung pasaring. Yang iba untong mas, ngayong merong mas malupit at mas magaling na. Kaya yung Uno'y minamasakir hanggang siya'y hindi nakilala kasi nga Uno, mas ka lang habang ako yung pinaka. Okay, so round 2 YV. Na-maintain ni YV yung kung paano niya in-end yung round 1 papunta sa round 2. Kumbaga, kung paano in-end ni YV yung round 1, ganun niya inumpisahan yung round 2. At tumaas ng pataas.
Siguro nakatulong din para sa akin yung paggamit niya ng angulo na yon kasi nga aware ako doon. Kumbaga inaantay ko na lang kung paano mas magiging creative si YV. And sa tingin ko naman na nagawa ni YV na maging creative doon, especially the foam, yung Uratex, yung foam reference, yung hindi pala Pampers. Diaper reference, yung Uno, Pampers, Huggies. Mali lang yung ano niya doon. Nakulangan, sorry. Mali, sorry. Nakulangan lang ako kasi pwede pa siya mag-add ng ibang mga brand name ng ang tawag doon, ng diapers, 'di ba? Para mas humaba yung schema. Pero ayun, nevertheless, isang magandang round 2 yun kasi na-maintain ni YV yung performance niya. Unlike sa round 1 na feeling ko hinabol niya yung performance ni Uno Mas para pumantay Kaya I can't decide sa round 1 kung kanino ko siya ibibigay, kaya tinabla ko yun. Pero sa round 2 nagkaroon ng lumuwang yung round 2, especially Uno Mas na feeling ko nag-experiment siya, naghalo siya ng ibang elemento, especially the jokes. Although effective naman, pero nakita ko kasi na may konting butas sa performance niya. Nagpo-pause siya doon, and I think he was thinking for his next line Ganon ko siya nakikita. So, ayun, sa tingin ko, round 2, ibibigay ko kay YV sa consistency and power, and syempre yung creativity tsaka yung mga punto niya, nagustuhan ko yun. Kay YV, maganda yung, kay Uno Mas, maganda yung experiment na ginawa niya, pero sa tingin ko hindi pa siya ganun kakomportable sa ganung estilo, kaya medyo nawawala-wala siya. Although hindi naman siya totally nag-choke, wala namang stutter, wala namang slip-ups, pero as a viewer, parang makikita mo na, parang bumagal magaganon ka So, ganun yung take ko doon. So, round 1 tie, round 2 bibigay ko kay YV sa score na 9-8. Okay, so that's 18-17, tama, di ba? 18-17 in favor of YV sa round 2. Round 3 tayo. Lipanan, may natin! Oo, ako'y humihi sa foam. So come behold this power. Paano nalaman? Mamaya binigyan ko ng golden shower. Tayo na ganito siya. Ay, gago. Sabi mo pokpok aking GF, kulang pa yan. Hindi kita sagot kapag kinulam ka niyan. Gago. Sino nanonood? Oragon Rap Battles. Orb. Sa kanila ay Peak Theater. Sino nanonood ng Orb? Me neither. Because I'm the Lord of this ring. A bad man to play it. Babasagin ko tong Orb, ako si Gandalf the Grey. Pero Orb. undefeated siya sa Bicol. Todo amats, no? Paano di ka undefeated? Puro probo laban mo. Protektado sa Oragon itong Wat Angulo habang ako wala pang talo sa labas ng pulo. Bilang representative, irrelevant for our case. Laban mo na promo is the... Bilang representative, irrelevant for our case. Laban mo na promo is the... Bilang representative, irrelevant for our case. Bilang representative, irrelevant for our case. Laban mo na promo is the elephant in our case. Style nito, Olonga po, the letters that he partakes. Nag-promo sa Oragon, dapat represent mo, bargain. Uy. Alam niyong taga-Motus, pag ang wordplay medyo wacky. Alam niyong taga-Quago, pag alam ang tiyan sa rally. Tulig salitaan pag ubos lahat ng bote. Alam na FRBL pag sanay pala sa chongke. Alam na taga-bargain pag si Sinyo ginagaya. Rapolo tsaka Troso lahat nagbibisaya. Oragon Rap Battle sinirep mo dito paano? Ni isang kanta o tsaka battle ikay hindi nagbicolano. Siya'y hindi nagbicolano. Ang inang yan, taga-Bicol ka, di mo alam kung paano magbicolano? Gago. Di mo nga alam kung paano. Kaso, di mahal sariling wika, pangyayaring sobrang tragic. First language ko ay English, dalawa kami ni Arik. Real talk. Dalawa kami ni Arik.
Di pambikol kanyang hip-hop ang success di automatic. Bumatil ng Tagalog kahit konyo tsaka lap trip. Hindi nagbicolano, pag pinagbicolano tsak tabas ang kanyang dila. Marunong magtagalog sa tagal ng pagsisikap. Hindi nagbicolano kasi feel niya walang impact. Nag-aral ng Tagalog, makasampa lang sa flip-top. Tangina mo. Tangina mo. Yo! Gaano, putang inang yun. Talo ka na eh. Yo! Yo! Kaya wak ang batang to. Lungsod mo nagtatampo. Nire-rep mo lang ang naga para i-bar sa naga to. Kahit inodoro nyo, Japanese, kahit inodoro nyo, Japanese, sa tekto sanay. Pagbagsak mong tubol, yamitek ko dasay! Gag. Gago ka? Di mahal sariling wika. Di mahal sariling wika, kitang-kita kanyang blunder. Ginagaya si Lanceta, ginagaya. Di mahal ang sariling wika, kitang-kita ang kanyang blunder. Ginagaya pa si Lanceta, feeling... Mali ah. Di niya. Ang inang to, gago. Di ako nag-choke, pukin ng ina ka. Nalimutan ko lang kung paano to gawin. Pero sige, alam mo naman kung paano tanggapin. Malugod. Di mahal niya Yo! Di mahal ang sariling wika. Yo, di mahal ang sariling wika, kitang-kita ang blunder niya. Ginagaya pa si Lanceta, feeling niya siya ang number 1. Dun sa gapo, mga kano, libog nilabang struggle dyan. Siya'y tamod ng anak ng puta, dering-deri sa kanyang mother tongue. Nakakalat kasi ako, kaya di siya ganun kalakas eh. Pero yung ano, yo, kaya wag na magkunwari na ikay yung kumpare. Halo-halo ng tamod, parang halo-halo na tamod, dapat pangalan mo Bukake. Yung halo-halo na tamod, dapat pangalan mo Bukake. Kung rep mo pala Bicol, dapat katapatsyong. Alam mo naman yon, kung maurag ka talaga, iribat mo lahat yon. Sayang, nag-choke si Uno Mas. Sayang, nakapanginayang. Okay? Tuloy na tayo dito sa round 3. Feeling ko, YV na to. Banat, pahinga natin. Yung pag-ihi niya sa shorts, rinibat pa talaga ang puta. Yung angle, ginaya sir. Pwes ngayong round 3, maiihi ka ulit. Sige, suotin mo tong diaper. Ang ina mo. Tumawa kayo, dami mong tropa dyan eh. Ang inang iyan. Mala pistol eh, no? Sabi niya nung laban niya sa pulo, dinamay mo girlfriend ko. Magkaka-leprosy na to. Tangina, pagtapos ng tournament, magpapa-vasectomy ako. Okay, Padgan. Sobrang loyal sa battle rap, ang linaw ng pagkakahayag. Na para lang mabasag kalaban sa ribat, handa siyang mawalang bayag. Tanginang utak yan nalatadong may pagkabopols. Imbis sa flip-top maging noble, gusto niya na maging nobles. Puta, kakakain mo yan ng noodles. Kaya yung utak mo, punong-puno na ng MSG. Ngayon, paano mo sasabayan sa forcey wiving parang napasobrang LSD? Kasi di ko sinasadyang maging creative. This is just what I'm born to be. Di mo na kailangan ng vasectomy. Pag linabas ko ang lightsaber ko na OP. Sabay hati sa gitna, boy, I'm Obi-Wan Kenobi. Pero mataba ako, di ba? Kaya ako si Jabba the Hutt. O hindi ako main character. Ako isa sa mga simpleng organizers lang ng ORB para lang sa kaalaman ng lahat. Hindi ako yung manager. Sinubukan ko lang kung yung dala ko ba ay sasapat sa ganito kalaki na battleground. Joke lang, sabi ko ako si Jabba the Hutt at kontrolado ko ang underground. Kaya lumaban sa motos at pulo. Pero pare lamang sila sa inyo ng cleanliness. Di naman dahil sa kalaban lang kita ugok, pero may dala ako dyang mga witnesses. Sa banatan naman kayo'y pantay. Talaga namang mga bars na meaningless. Parang Pilipinas lang nung pinagsabay yung mga bobong BBM at DDS. Kaya nung motos versus pulo, tanginang mga pakulo, lakasan nyo sulo ng inyong hirit. Kasi di nyo matutupok tong tagpo kung kayo-kayong magkakadugo ang nakaupo na isiningit. Kasi di naman pwede yung ganon. Paano na lang ang aming ambisyon kung kayo-kayo na lang ang maglilimit? Paano kung magsunugan tayo ngayon habang nag-aalburuto ang mayon? Ngayon kaninong underground ang mas mainit? Ano, laba? Laba?
Kaya bulkan, baha, bagyo, pati mga politikong madamdamin, lahat yan ay di inatrasan bagkus ay tinuos lang namin. Kaya kung yung dala mo'y puros lang hangin, talagang ubus yan sa akin. Tandaan mong Bicolano katapat mo, baliwala yang unos sa amin. Kaya binalabalasan na lamang tong uno, lalo na't naka-all-in ako. Pilit kong paglalaroan tong uno kahit na boring ka bro. Kaya sige, latag mo na lahat ng baraha mo uno. Dahil to'y may kalakip na trouble. I'ma choke you so bad hanggang yung uno, sa harap nyo'y magpalit ng color. Kasi walang magagawa Uno yung palit ng number color, 2. yeah. Kahit sabihin niya pang yung uno, ay albor niya na. Kukulangin lang sa akin tong uno. Uno kahit mag plus 4 ka pa. Kasi napaka-basic na laro to. Uno, yung card game. Yun yung reference ni YV dito. Gets? GG ka sa dulo at sa huling baraha ko malamang may sisigaw na uno. Pero stop. Reverse muna natin ang tagpo. Kung saan ako naman mag-a-adjust dito sa uno na laro. Kasi pansin nyo, simula pa nung round 1 ay papalit-palit na ako ng kulay at anyo. Oo, sinadya ko tong ganto. Ano na, filter ba masyado? Inorchestrate lahat ng to na para bang Peter Cayetano. Kaya switch from brown to green, parang Bruce Banner na na-expose sa gamma. Kinulek lahat ng cards, tas ginamit sa aking scheme, parang Gambit na sagana. Kasi ang battle rap ay reverse uno. Kaya nag-flow, bars, multi, at iba pang mga rap skills na wala ka. Dahil pagdating sa dulo, ang mananalo yung may hawak ng mas marami na baraha. Okay. Dahil ako, si Y... Sa uno kasi 'di ba? Sinabi niya reverse uno. So sa uno kasi ang naglalaro ko ng uno pero parang college pa. Kasi 'yun. Tagal na. Pero sa pagkakalam ko pag isa na lang yung card mo, kailangan mo magsabi ng uno. Kasi kung hindi ka magsasabi ng uno, bubunot ka. Pag naunahan ka, halimbawa nagdalawa yung card ko, naglapag ako kasi na parang absent-minded ka. Well, 'di ba? Absent-minded ka, yung kalaro mo yung nagsabi ng uno, magbubunot ka. Pag ikaw naman yung nagsabi ng uno, hindi ko lang sure ko, sabi ko sa inyo, hindi ko na matandaan. Hindi ko lang sure kung pag nasabi mo na uno, ikaw nakapagsabi ng uno, hindi ko alam kung bubunot ba sila ng card. Hindi ko na matandaan. So, ayun. Tapos, yung mananalo doon, syempre, yung wala ng card. 'Di ba? Ngayon, ang sinasabi ni YV dito, yung reference niya, reverse uno game, 'di ba? Na ang mananalo yung mas yung mas marami yung hawak na baraha. Gets? Pang mga rap skills na wala ka, dahil pagdating sa dulo, ang mananalo yung may hawak ng mas marami na baraha. Dahil ako, si YV, galing Uragon Rap Battles at may iisa akong misyon at yun ay ang palawakin ng flip-top sa probinsya at magkaroon ng Bicol Division. Uy! Kasi kaya ganito na lamang tulometra, talagang todo na lumetra, nagbabagsakan mga holo parang combo na kometa, kaya yolo na turepa, saksak ng bolo sa bodega. At wala nang maririnig sa uno kahit na uno matupeya. Right of way. Tangina. Ayun, YV. Rounds 2 and 3 YV. Nagkalat na si Uno Mas sa round 3 pero I think strongest round pa rin ni Uno Mas yung round 1. Pero ayun, ang lakas ng round 1 ni Uno Mas, hindi lang niya na-maintain hanggang dulo. Kay YV naman, pumantay siya sa round 1 pero rounds 2 and 3 nakuha na niya yun. Okay, so 3-9 para kay YV, tol. Nakuha ni YV para sa akin yung rounds 2 and 3. Yung round 1, tinabla ko. So, 9, 8, 7. Pababa yung performance ni Uno Mas dito. So, that's 24. Tama? 24 ba? 9, 8, 17 plus 7. That's 24. Kay YV, that's 27. So, 27 to 24. Round 1 tie, 2 and 3. YV. Hindi ko alam sino panalo dito. Uno Mas versus YV. Mag-iayos bang Ganda ng beses ano. para sa kanilang pareho. 2 minuto sakto. Solid pa rin yung laban na yun. Pero ang boto ng hurado, 4-1. Mag-iayos tayo 4-1. lahat para kay YV.
Shoutout Uno Mas. Shoutout kayo nung mas alakas. 4-1, no? Tangina ni YB first time. Hindi ko talaga sure kung first time ko siya mapanood, pero familiar siya sa akin eh. Pero tangina malapistol yung malapistol yung deliver niya dito, o yung cadence niya dito. Pati yung dog tag, ganito si 'di ba? Si Pistol before. I don't know lang kung hanggang ngayon, 'di ba? Shoutout ng boss Phil. Shoutout Ora Alonso. Namas lang. Shoutout kay YB, solid yung pinakita. Shoutout sa Kilio. Damit. Yun. Nabawi ako next time. Sana. Na-excuse yun. Ako mga motos, binoto ko si YB, round 1. Pukpukan yung round 1 nila para sa inyo yung pinadikit na round. Pero mas gusto kong paano tinapos ni Uno Mas yung kaya binigay ko kay Uno Mas. Pero yung round 2 para sa akin yun yung pinakadikit na round. Tapos pagdating naman ng round 3, yun yung pinakamalinaw na nakuha ni YB. Dahil malakas siya doon, tapos nagkalat rin si Uno Mas. So, kung tutusin per round, naging tabla siya pero madalas round. Tapos pagdating naman ng round 3, dikit na round. Pero mas gusto kong paano tinapos ni Uno Mas yung kaya binigay ko kay Uno Mas. Pero yung round 2 para sa akin yun yung pinakadikit na round. Tapos pagdating naman ng round 3, yun yung pinakamalinaw na nakuha ni YB. Dahil malakas siya doon, tapos nagkalat rin si Uno Mas. So, kung tutusin per round, naging tabla siya pero mas nabigay ko kay YB dahil sa choke talaga ni Uno Mas. Sayang. Okay. Yun, Casper. Masaya rin ako sa bumoto kay YB. Round 1 para sa akin. Tay. Ayun yung lumamang dun si Uno. Siguro rap skills. Tapos, rap skills. Pero mas maraming punchline na binato si Uno. Kaya round 1 para kay Uno yun. Tapos round 2 naman, ewan ko kung ipo-points ko ba yung mga gay jokes ni ni Uno Mas eh. Siguro kung bading talaga siya. Ewan ko, basta feeling ko hindi ko siya trip. Tapos, Applicable. kaya mas lumamang sa akin si YB sa round 2 na yun kasi may tumatama pa rin naman. Tapos round 3, siguro pwede kang maging kay Uno yun kung nagkataon na nakumpleto niya. Kaso yun, may mga ganun pagkakataon. Kaya round 3 para kay YB. 1, Uno, 2, 3, YB. Okay. So ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay Uno Mas. Ayun, round 1, may bars, may comedy, may technical. Tapos sobrang nagustuhan ko yung pagkakamix ng style niya kung paano niya ilalanding yung technical at kung paano niya ilalanding yung bars. Yung round 1 ni YV, kudos dun sa sa flow niya, tama ba? Ayun, kudos sa flow niya nung round 1. Sobrang ganda, sobrang linis ng flow niya pero hindi ko lang natripan kung saan bumagsak yung flow. Parang para sa akin kasi kahit gaano pa kaganda ng flow kung medyo magaan yung babagsakan ng punchline is medyo mababa yung punto sa akin nun. Pero ang galing ng pagkakagawa ng flow. Kaya yun, round 1 binigay ko kay YB. Round 2, ganun pa din. Sobrang galing pa rin ng pagka-mix ng style ni Uno Mas. Sobrang solid or sobrang flawless ng pagkasalansan kung saan niya ilalatag yung bars at technical shit. Tapos si YV ganun din, mas effective yung comedy niya kaysa sa bars nung round 2. Pero binigay ko pa rin yun kay Uno Mas. So sa round 3, doon na nagka-problema si Uno Mas. Kahit maganda yung mga linya niya, hindi na siya convincing kasi ang daming stutter at nagkataon na yun pa yung pinakamalakas na round ni YV. So 1-2 binigay ko kay Uno Mas. Congrats YV. Ganun. So yun, binoto ko si YV. Overall judging, actually round 1 and 2 nakaset na yung utak ko na si Uno Mas yung iboboto ko dahil din sa mga haymakers na napapasok niya. Saka hindi ganun katagal bago niya makuha yung crowd. Parang pag round niya agad, nakukuha niya na agad yung crowd kay Uno Mas. So parang 1 and 2 talagang nakano na yung utak ko na siya yung iboboto ko. Tapos dumating yung round 3 na medyo dragging yung round 3 ni Uno Mas. Tapos malakas yung round 3 ni YV. Pero pwede ko pa sanang iboto si Uno Mas nun. Pero kumbaga nung round 3 ni YV, hinahanapan ko siya ng line na maboboto ko siya. Tapos yun, yung binanggit na yung sa Uno cards. Ayun, yun na yung sabi ko na YV na. Kaya yun, YV binoto ko. Mas malinis performance niya. Binoto ko si YB. Kung mag-judge ako per round, para sa akin panalo si Uno Mas. Para sa akin nakuha niya yung first 2 rounds. Pero lumamang na siya ng konti para sa akin sa first 2 rounds na yun. Tapos
kung sa round 3 nag-stutter lang siya siguro ng once or ng konti, pwedeng makuha niyo yung panalo para sa akin. Pero tinry ko siya in overall judging, tapos consistent 1, 2, 3 si YB, tapos same punches landed pa rin, same delivery, same energy, so binoto overall performance ko yun. Okay. So, si Sinyo 1 and 2 binigay Uno Mas. Si Jabo, pwede daw niya ibigay kay Uno Mas since 1 and 2 binoto niya rin. Si Deadline ganun din. So possible pala kay Uno Mas pa pala tong panalo na to, parang 3-2 in favor of Uno Mas. 'Di ba? Pero si Jabo parang kumuha lang siya humingi siya ng sign na pag meron siya nakitang or narinig na punchline na I think better than first 2 rounds ni Uno Mas, ibibigay niya kay Uno Mas. Ay, kay YV. So, ganun nga yung nangyari. Ganun din kay sino isa? Kay Sinyo. Diba? Okay. So, for me, solid na round 1 talaga yun para kay Uno Mas. Strongest niya yun. Hindi lang niya na-maintain talaga hanggang dulo. Kay YV naman, tangin na congrats, tol. Sorry kung hindi ako pamilyar kung na-review kita o hindi, pero sa pagkakalam ko sa pagkakalam ko sobrang pamilyar ka sa akin, so hindi ko alam kung kung saan kita na-review. Diba? So I'll check my channel later. Pero yun, takin na mala pistol ng cadence. Tas yung flow lanceta. Ganon ko siya nakikita. So yun, shout out YV, congrats, and kay Uno Mas bawi. Okay? So kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.